We will be talking about misconceptions about PhilHealth po. Yung akala natin, ganito ba PhilHealth? Ay hindi. Paliwanag ho namin. Actually, this is a good venue to clarify some things po. Ngayon tanong ko sa inyo, pag na-hospital lang daw ba nagagamit ang PhilHealth? Dahil di ko nagagamit yan dahil healthy naman ako, hindi ako na-hospital. Ngayon na hindi natin kailangan na magkasakit para magamit natin si PhilHealth. Kaya nga sabi nga ni Maring Mel, yung yakap natin. PhilHealth yakap. Oo. So yun yung bago natin ngayon na ni-rebrand. Actually, before consulta siya. Na-enhance nga rin kasi yung benefits nito. Bukod sa consultation, tapos certain laboratories and medicine, nag-expand pa siya pati outpatient cancer screening test. Kasama siya. May mga certain cancer screening test na po pwedeng ma-avail ng ating mga members. In good health. The PhilHealth Podcast. Real talk. Real care. Real health. Oh. Kamusta, Mare? Well, I'm fine. You know, look at me. Medyo lumalaki. At saan ka ba galing? Naggaling tayo sa Middle East para magbigay ng serbisyo caravan po sa ating mga OFWs doon. Ay, kamusta naman ang ating mga OFWs doon? Sobrang hinahanap po ang PhilHealth doon. Alam ba nila yung mga bagong benefits natin? Yung iba alam. Yung iba kailangan lang talaga natin ng ganito para malaman nila. Okay. Yes. Mas maganda yun. Excuse me po. Ako naman po galing lang sa amin sa San Juan. At katunayan po ako yung host ninyo. Okay. Mga ka-PhilHealth, welcome po uli sa episode 3 ng In Good Health, the PhilHealth Podcast. Real talk, real care, real health. Ako po si JJ, ang tunay na host ng podcast na to. Guest ko po pala sila. Unahin natin si Miss Maricris Roldan, Social Insurance Analyst po ng Special Programs Department. Hello po. At kasama din po natin si Ms. Mel Lukson. Siya po ay Public Relations Officer ng PhilHealth Regional Office, NCR. So mga Mars, balik na tayo sa tamang wisyo natin. Dito tayo magkukwentuhan at magpapaabot ng mga kaalaman tungkol sa National Health Insurance Program sa ating mga ka-PhilHealth na nanonood sa iba't ibang panig ng mundo. Kasi kung saan-saan yata kayo galing . Yeah, kailangan natin to. Actually, para ma-spread natin kung ano ang good news para sa ating mga members sa PhilHealth, syempre. So, simulan na natin. Tulad ho nang nangyari kanina, maling akala nyo sila yung mga host natin. Mga ka-PhilHealth, we will be talking about misconceptions about PhilHealth po. Yung akala natin, ganito ba PhilHealth? Ay hindi. Paliwanag ho namin. Actually, this is a good venue to clarify some things po para sa inyo, para sa inyong kaalaman. So, unahin natin, pag wala ka bang pera, hindi ka pwede maging member ng PhilHealth kung wala kang pangbayad ng contribution. I mean, hindi ka ba makakagamit ng PhilHealth benefits? Mel, ano bang totoo doon? Go ahead. Okay, ayun nga, di ba? Lalo na dito sa NCR, ang kadalasan nilang akala, yung maling akala, na ang PhilHealth, babayaran lang yung contribution. Tapos, when it comes to availment of benefits, hindi daw sila nakaka-avail ng benefits. Yun. Ayun ang problema natin. Kaya mas maganda nga itong ating platform na to para ipaliwanag na hindi po ganun ang mga nangyayari. That's not the case, di ba? Maricris, no? Napaka-formal. Pero Tetay na lang kasi mas kilala namin siya sa PhilHealth, si Tetay. Thank you naman. Ang napaka-energetic nating kasama sa Special Programs Department na, di ba, kadalasan ang trabaho nyo talagang pupunta kayo sa ibang bansa. Sabi mo nga, galing kang Middle East para ipaabot sa ating mga kababayan kung ano ba talaga yung PhilHealth nila. Yes po. So, recently lang galing kami sa Middle East dahil nag-participate tayo sa ating serbisyo caravan na nakipag-collab tayo sa DMW. So, yun nga, nandun kami para i-spread din yung ating mga benefits, kung ano-ano yung mga na-enhance, kung ano-ano yung mga additional benefits natin. So, yun, isa rin yun sa nakatulong po para malaman po ng OFWs. Kasi yung perception ng mga OFWs, bayad lang sila ng bayad . Kaya nga, lalo pat sasabihin nila, nasa ibang bansa naman sila, no? Hindi nila magagamit doon. Pero hindi rin yun yung kaso. Pero balikan lang natin, Mel, din yung usapan kanina. Yun na pag-usapan namin ni Mel kasi parang, kailangan ba talaga may bayad ka kagad sa PhilHealth para makagamit ng benefits mo? Ang PhilHealth kasi, sa ngayon, dahil nga dun sa Universal Healthcare Act natin na 11223, so sobrang alam na natin yan na immediate eligibility na tayo. So, hindi natin kailangan na may hulog or updated yung hulog. Pero syempre, at the same time,
sa atin po, tayo mga members na may kakayang magbayad, kailangan pa rin natin maghulog. Pero it doesn't mean na kung wala tayong hulog, hindi na natin magagamit si PhilHealth. Magagamit pa rin natin dahil nga sa UHC law na yun. Tama yun, Mel, di ba? Oo. Yes. Maidagdag ko lang I just want to let you know yung parang tibok ng puso ng ating mga PhilHealth members. Sabi kasi nila ang daming requirements. I mean, pagpasok nila sa hospital. Una yung contribution daw. Yes, contribution. Ang pinag-usapan nga natin, sabi nga ni Marico na makakapag-avail naman, pero bakit maraming requirements? Yun naman yung mga So, sinasabi parang nila. lumalabas pahirapan pa. Oo, para pahirapan Oo. sa paggamit sa PhilHealth. Which is hindi naman. Hindi Tama, totoo dahil yun. sabi niya sa UHC eh. Yes, under the UHC law, ano na siya, immediate eligibility. Hindi ka nga hanapan ng PhilHealth ID eh. I mean, pati yung MDR mo, hindi na siya kailangang hanapin. Kasi meron naman tayong portal. Yeah. So yan Na yung gamit kung ng saan. ospital. Yes, portal. Para to verify your To membership. verify. Yes. Kung eligible ka Membership, ng yes. gumamit. Pero kung immediate eligibility naman, talagang siguradong lahat ng papasok na pasyente, no? Oo. Makakagamit ng PhilHealth Oo, naman. oo. Outright deducted na. So wala na yung Yung mga case requirements na dapat hanapin tulad nga nung ID, MDR, or kung ano-ano MDR, ba. birth certificate, BMRF, mga ganun. Ako, ang Pagka dami may nun. additional dependent. Ang dami kasi Saka natin hindi mo na pwedeng maisip dalhin yun, di ba? Pagka Oo, mako-confine ka na, hanapin mo pa ba? Lalo na Teka, yung kung birth emergency. certificate ko. Yeah. Di ba? So, yun yung maling akala na puro lang contribution sa PhilHealth. Hindi totoo po yun. Nagko-contribute tayo dahil kailangan din natin na bayaran ang ating health insurance, pero tayo ay makakagamit agad-agad pagka kinailangan natin. Saka ang mahirap lang din, no? Ilang feedback lang din. Kasi syempre yung mga nagbabayad, yung mga direct contributors natin tulad ng mga nagtatrabaho, mga self-practitioners, yung mga abogado natin, Yes. engineer. Ang nagiging misconception din nila ay sila lang yung nagbabayad ng contribution sa PhilHealth while our other kababayan, yung mga indigent, wala namang contribution pero nakakagamit. So, di ba pinagbabayad naman sila ng national government? Yes. So, hindi natin masasabi talagang wala silang ambag sa National Health Insurance Program. Misconception rin yon. Hindi siya free. Free pagdating doon sa tao, sa isang indigent, sa isang sponsored natin. Pero sinasubsidize siya ng national government. Ayun yun. So meron pa rin ho silang naipapasok sa pondo natin. Yun nga lang ho talaga ay dahil nga ho sa kanilang kakapusan or kawalan ng kakayanan sa pagbabayad ng premium, ay sinasagot sila ng ating gobyerno. Tama ho? Tama. In addition din, no? Kasi tayo na earning, so tayo may mga kakayang magbayad. Lalo sa na yung mga PhilHealth. kaibigan mong OFWs. So tayo, yung may mga earning dyan. So talaga, meron tayong kakaya magbayad ng PhilHealth. So, in a small little way, sa mga hindi po nakakapagbayad ng PhilHealth or nasasagot pa ng national government, nakakatulong tayo sa mas nangangailangan. Kasi itong contribution natin na to, para siyang isang pondo eh. Na just in case na may mga ilangan, yun po yung bibigyan natin ng tulong. And that's really the essence naman ng Yeah. PhilHealth, Oo, no? oo. Bayanihan. Yeah. Bayanihan. One of the most fundamental values ng ating society, yung pagtutulungan natin. Correct! Di ba? Galing mo, Sir JJ. Saman ako sa inyo. Sus Mario Joseph, kala ko nga talaga Tama lang mag-host palang na ikaw kayo. host dito. Ako na ha, liwanagin ikaw na natin ang yan. host. So guest kayo. Ngayon tanong ko sa inyo, pag na-hospital lang daw ba nagagamit ang PhilHealth? Dahil di ko nagagamit yan, dahil healthy naman ako, hindi ako na-hospital. Yeah. Hindi ka sure doon. Kasi may bago tayong program. Ang bago nating program ay Bakit? tinatawag na YAKAP. PhilHealth Yakap. PhilHealth YAKAP. Yaman sa Kalusugan Program. Ayan. So ano naman yan, Mel? Tell us Itong- more about it. Oy, kaka-launch nga lang pala nito nung July 25 sa Nandun kayo? yes. At ito ay pinuntahan ng ating mahal na pangulong BBM. President Yan nga yung announcement natin tungkol ba yan sa primary care benefits? Yes, sa primary care benefits kasi gusto niya na bago pa man tayo magkasakit, magkaroon na tayo, makakapagpa-check up na tayo, no? Magkaroon tayong maagapan, magkaroon tayo ng preventive care. Ayun, kaya kasama ito sa bagong programa natin. Ang daming mga nakalagay dito sa YAKAP benefits, no? Katulad ng, yun nga, consultation, merong selected laboratories, pati ang gamot.
Pati gamot libre na, Tetay. Corrected by. Mamaya, Totoo. Actually kasi, yung perception na yun na kailangan mo nang makonfine, yung tanong natin, no? Before kasi yun, Yeah. yun yung ating parang mandate before na kailangan may bayad ka muna magamit PhilHealth. So, syempre, in a long run, may study na lumalabas dyan na kailangan talaga natin na ngayon na hindi natin kailangan na magkasakit para magamit natin si PhilHealth. Kaya nga sabi nga ni Maring Mel, yung PhilHealth, yung yakap natin. PhilHealth yakap. Oo. So yun yung bago natin ngayon na ni-rebrand. Actually, before konsulta siya. Ito yung konsulta dati. Yes, ito yung konsulta dati. Ni-rebrand lang para enhance natin yung mga benefits na kailangan nating ibigay sa ating mga members at sa mga dependents nito. At hindi lang yan, marami pa tayong mga additional benefits na pwede nating ibigay or binibigay po ng PhilHealth na benepisyo po para sa ating members. Katulad, ito yung gusto ko yung bagong Ano labas yan? na benefits Oh. Ito yung EOCB, yung It's Emergency emergency. Outpatient, tama ba yan? Oo. Care package or benefits. Yung outpatient. Before kasi, ma-share ko lang, kasi dito ako tuwan-tuwa dahil natutuwa din yung mga nakakausap natin. Dito kasi, pag nasa ER tayo, di ba, pag may nai-ER. Kasi normally, ang sa atin, 24 hours ka muna ma-confine. Yes, di ba? Tama. Oo. So, kailangan 24 hours bago magamit si PhilHealth. Pag nai-ER tayo, tapos hindi naman tayo maabot ng 24 hours, di ba? Yeah. Dati, walang PhilHealth yun. Walang benefits So, doon. bayad nila yung sarili bayad nila. talaga tayo. Out of the pocket talaga tayo. Pero ngayon, dahil nga dun sa bagong benefits na yon, hindi man lahat, di ba? Hindi man lahat sagot ng PhilHealth, pero at least kahit papano, na-lessen yung babayaran nila sa confinement or dun sa emergency Yung na sa yun. emergency na minsan talaga, Yes. napakamahal din, Totoo. no? I mean, ilang oras ka lang nandun. Oo, kasi we'll never know, di ba? Emergency nga, di ba? Kaya dinadala talaga dun sa mga ER na yung iba talaga, wala talaga pambayad na buong bayaran yon. Pero at least ngayon, Pero wala hindi na. ka naman Sure. madalas ma-ER para Yes. maging favorite At mo saka yan. nandyan din ang yakap kasi. Oo. So, yun nga yung purpose ang nun. paborito mo, yung sa emergency Of benefits. Outpatient emergency benefits. Yes. Ako, ang paborito ko nga is PhilHealth yakap. Kasi bukod doon, isipin mo, bukod doon, Favorite. What's a yakap? bukod sa yakap, no, embracing the Filipinos by the government, ayun yun kaya PhilHealth yakap siya. Na-enhance nga rin kasi yung benefits nito. Bukod sa consultation, tapos certain laboratories and medicine, nag-expand pa siya pati outpatient cancer screening test. Yes. Kasama siya. Kasama May na mga certain cancer screening test na po pwedeng ma-avail Alam ko, ng ating mga napag-usapan members. namin last time yan ni na Doc Billy dito. Parang Oo, kasama din yung oo. breast cancer screening, Yes. prostate. Lang. Yan. So, at mas may malaking picture po behind dun sa yakap program, no, mga ka-PhilHealth. Kasi, tutulungan kayo nito na iwasan yung mas mahal na gamutan. Imbis Tama, na tama. bago kayo ma-hospital, kailangan malaman nyo muna kung ano na ba yung standing ko, yung health standing ko. Malusog pa ba ako? May mga dapat na bang bantayan? High blood, diabetes. Yeah, Tsaka kasi, tayong mga Pilipino kasi, ang nangyayari sa atin, pagka kunyari inuubo tayo, dumediretso tayo sa hospital. Kaagad. Oo, dumediretso tayo sa doktor, tapos magpapacheck na tayo sa hospital. Pero, ang maganda dito, dapat dadaan ka muna sa primary care. Kasi kung hindi naman siya malala, dito ka muna sa primary care. Iwas gastos ka pa. Iwas gastos ka. Mas Free. mababa ang professional fee. Tapos dito sa yakap kasi walang bayad. Ayun. Free ang consultation. So, kasama yan. Oo. I mean, Oo. hindi lang para dun sa member, pati ba sa dependency? sa Kasama dependent. yan? Kasama. Yes. So, buong pamilya, no? Oo, buong pamilya. So, chinek up ka na. Di ba? So, nalaman ngayon. laboratory, sabi ni Doc. Palab ka, kasama na rin yan sa yakap. Tapos kung may kailangan gamot. At correct. Pag may yung result, nandiyan na. Di ba? Na laboratory. Ito yung mga gamot na kailangan mo. Punta ka sa pharmacy natin. Free nilang nakukuha. Sa PhilHealth gamot. So, linawin lang din natin na yung yakap, ito yung konsulta dati. Huwag kayong malito. Tama ba ako, Mel, Tetay? Yung mga consulta registered members natin, hindi nila kailangan magparehistro uli sa yakap Oo. para lang makagamit ng benefits. Paano yun? Hindi pa talaga. Oo, same naman siya. Kung rehistrado na kayo sa konsulta, yung formerly konsulta, at naka-lock-in kayo doon kasi may lock-in period tayo na 1 year na doon ka lang pwede. Dun sa Kung konsulta saan ng konsulta clinic. provider dati. Ngayon, sa
sa Yakap Clinic, doon ka pa rin. Doon ka pa rin. Doon ka pa rin. Doon ka pa rin makakapagpa-check up, doon ka pa rin makakapagpa-lab, doon ka pa rin hihingi ng e-pres or yung e-prescription. Okay. So, pero yung talagang hindi pa rehistrado sa konsulta dati, so ngayon ang aabutan nila ay yung Yakap na. Yakap na. Paano natin sila i-enroll? Halimbawa, taga-regional office kasi si Mel. Halimbawa, pumunta dun sa mga local offices natin. Paano inaasikaso yung mga members sa kanilang pagre-rehistro sa Yakap? Okay, pwede naman sa atin. Siyempre, i-verify muna sa PhilHealth. Yes. Ang ating bang kaharap, ang ating bang kliyente ay may PhilHealth number na. Okay. Kung wala, bibigyan natin. And then, pwede na kasing sila mismo, choice kasi nila yan, pwede na silang pumunta sa eGov. Sa na eGov, app, super app. Super app. Oo, Tama na po. kung saan makikita nila yung tungkol sa Yakap, kung saan po pwedeng kung saan nila gusto magpa-register ng Yakap clinic nila or Yakap center nila. And then, yun, madali kasi, ang magandang ngayon kasi nga, eto na kaharap mo na digitalization So, ikaw na magsasabi, ikaw na bahala, Ikaw pipili. It's your choice Yes. kung saan. And then, after kang makapag-enroll doon, pwede ka nang pumunta doon sa Yakap Clinic. Saka yan nga, isa pa sigurong magiging tanong, saan ko naman magagamit yan, Yakap na yan? Di ba, Tetay, yun nga sinabi ni Miss Mel, online makakapili ka kung saan mo gustong magparehistro. So, pipili mo yung malapit sa'yo, syempre. Oo. Makikita naman doon sa app na yon actually. Yung sa eGov Super App na yan, pag pindot mo na yung PhilHealth doon, so makikita, actually hindi lang yung Yakap makikita natin doon sa eGov. Oo. Pati yung record mo sa PhilHealth, makikita mo doon. Yung mga contributions mo, makikita mo Mga din doon. dependents. Mga dependents mo. So kung nakita ka namang hindi pa updated ang iyong membership or hindi pa na-declare dependent, makita mo doon So yung sa Yakap kasi, makikita mo doon na kung doon ka magpaparegister, i-key-in mo lang kung anong province ka, tapos kung anong barangay. Doon, makikita mo doon, lalabas lahat ng listahan kung saan mo gustong pumunta na Yakap Clinic. So kung doon ka nag-register, doon ka na pwedeng pumunta para sa check-up, First patient encounter muna. check-up, yes. Which is titignan mo ang vitals mo, i-check yung medical records So, mo. i-assess talaga yung health mo. I-assess ang health I-assess. mo. So maganda rin talaga yan dahil tayo mismo, talagang ginagawa naman ng PhilHealth yan, yung nilalapit yung serbisyo natin sa mga kababayan natin. That's why it's Yakap. Welcoming the Filipino people na nandito po ang PhilHealth para alagaan kayo. Ayun. Embrace. Yayakapin ho kayo ng PhilHealth, no? Mamaya, sa pamamagitan ho talaga ng pagbibigay ng mga dekalidad na serbisyo. At kasama na yung gamot at screening. And labs. Cancer screening. Yes. Laboratories. Meron din nagtatanong sa atin Siyempre, gobyernong program yung PhilHealth. Baka sa government hospitals lang daw nagagamit to. Tama ba yun? I strongly disagree. She strongly disagrees, mga ka-PhilHealth. Sige, Siyempre, bakit? magagamit din yan sa ating mga private hospitals. Kasi marami naman tayong accredited na private hospitals, di ba? Sobrang nadadagdagan yung mga private and government. Kasi ang dami nagtatayong hospital. So may mga accreditation tayo dyan. At kung gusto nilang malaman, bukod dun sa ating internet, or sa website natin, kung gusto nating malaman kung saan yun, makikita din natin kasi sila sa labas ng facility na PhilHealth accredited. Oo. So right there May and then, signage. malalaman, yes, malalaman talaga nila kung saan yung mga accredited facility natin, mapa-government man yan or private hospital. Pero dapat talaga nilang siguraduhin, Mel, na PhilHealth accredited, Yes. para makagamit ng benefits. Jay, dito sa NCR, halos lahat ng hospital, wag lang yung masyadong bago, PhilHealth accredited yan. Yun naman Pati pala mga primary care provider natin, marami na dyan ang Yakap Center. Yakap centers na Yes. kahit private Yes. facilities. So, tandaan ho natin yung mga ka-PhilHealth, no? Magagamit nyo ang PhilHealth benefits ninyo, both in private and public hospitals and facilities. Alright, so tandaan nyo mga ka-PhilHealth, pareho po sa public and private hospitals or any facilities po ay magagamit ang PhilHealth benefits ninyo. So as long as PhilHealth accredited po sila, sigurado po yan magagamit po ninyo ang inyong mga benepisyo. Diba? Tama. Mga Mars? At
Tama. Tandaan na, meron tayong mga yakap clinics kung saan pwede kayong magpunta bago pa lang kayo magkasakit. Yes. Public and private facilities din po. Oo. Yes. Contracted po namin yan. I mean, accredited for yakap. Tulad nga ng nasabi ni Mars Tetay, para sa kumpletong listahan, nasa eGov app at nasa website naman natin. Yes. Pwede natin dun ma-check. Alright. So mga Mars, meron pang isa. Oh? Okay. Misconception. Sa PhilHealth, marami to. Give it on. Sige. Ang dami naman palang maling akala. Oo. Kasi ito nababasa din natin. May mga nag-i-email sa atin, tumatawag sa Action Center. Meron bang loan sa PhilHealth? Walang ganon, Mars. Oo. Wala ba? Hindi parts siya. O, Ako yung parts. Mars. O, sige. Okay. Okay. So, ako muna sige. sasagot. Ah. Yung regarding dyan sa loan, actually wala talagang loan. May mga government agencies na may mga assignment dyan. SSS. SSS, Pag-ibig. Pag-ibig. Tayo kasi ang assignment natin is medical assistance. So ito So talaga. yun talaga yung ating objective or mandate na ang financial na tinutulong natin sa ating mga members at mga dependents nito ay ang medical assistance. Ito yung parang insurance nga talaga, health insurance. Yung confinement hospitalization. Primary care, And then just yung sa primary yakap. care, yung yakap. Yes. So yun talaga yung ating main objective or mandate ng PhilHealth. So hindi ho ito yung Wala tayong tulad loan. ng Melio maglulong. Oo. Bukod kasi dyan sa maglo-loan, ang laging tanong sa akin dati, pwede ko na bang i-withdraw yung contributions ko sa PhilHealth? Parang paluwagan. Oo, paluwagan ba ito? Hindi po paluwagan ng PhilHealth. Opo. Yes, correct. At wag naman ho kayo magdamdam kung halimbawa hindi nyo nagagamit pa yung Correct. PhilHealth, lalo na sa inpatient benefits. Kasi syempre, pag nagamit nyo yun, nagkasakit ho kayo. Yun ang ayaw nating mangyari, JJ. Oo naman. At Ang saka magkasakit. blessing ang hindi pagkakasakit Oo, totoo. actually. Nakaka-drain siya. Financially, Emotionally, emotionally, mentally. di ba? Pati lahat. Nakaka-drain siya. Kaya Nakaka-stress. Blessing talaga ang hindi magkasakit sa family. Though nandyan si Yakap, para lang Yun din na lang ang syempre, gamitin nyo. Yakap. Para maagapan lang din natin Yes, syempre at yung yun mga readily nararamdaman magagamit. natin na may hesitation sa pumunta sa hospital. Okay, so bukod sa loan, meron naman din nagtanong, syempre marami naman tayong mga ka-PhilHealth na nagretiro na. Di ba? Wala na sa serbisyo. Meron daw bang pensyon sa PhilHealth? So, Baka bibigyan ni Mare. wait lang, magkano Ikaw ba, kayo? Mars? Charot. Hindi. Yung pension na yan, like I've said earlier, English. Like you said earlier. Like I've said earlier, wala din po tayo niyan. Again, may mga government agencies katulad ng SSS and GSIS na nagbibigay ng pension. Pag wala ka na sa serbisyo, Yes, oo, na-meet mo yun. na yung age of Pero, retirement. Ano ba ang naibibigay natin, Oo. Mare? Pero yung mga senior citizen natin or mga pensioners natin, hindi mo maiwasan na nagkakasakit din sila. Yes. Actually, early mas as vulnerable sila. Yes. Yung mga bata ngayon, siyempre, may mga anak tayo, di ba? Yung mga anak natin na confine, hindi mo maiwasan or kailangan magpa-check up, at least nagagamit natin yung PhilHealth natin. So, pagdating natin ng senior, hindi natin maiwasan, nagagamitin din natin siya. Kasi as early as maliliit pa, may mga sakitin na, hindi natin maiwasan yun, di ba? So, yun nga, wala tayong pension, pero Patuloy silang makapag-avail Yes, ng PhilHealth benefits kahit nasa kahit senior citizen na sila or kaya mga pensioner and retirees. Ngayon, sa government and private na nakapagtrabaho ng napakahabang panahon no, sa public or private offices, ang tawag po natin sa kanila lifetime members. So, after Lifetime. retirement, Yeah. at naka 120 months contribution sila sa PhilHealth, which is 10 years lang po yun, makakapag-avail na sila nito. I-enroll natin sila sa lifetime program ng PhilHealth para sa ganon patuloy silang makapag-enjoy ng benepisyo ng PhilHealth. Napakadali lang po nun, yung tinatawag lang nating PMRF ang kailangan nilang fill upan at ma-check naman natin yung contributions na Yes. sa ating member portal. Correct. At mga one by one picture lang ang kanilang kailangang i-submit. And then yun po, punta na lang po sa PhilHealth para ma-enroll sa lifetime program. Yung sa senior citizens Yeah. naman meron din, Mare. sasabihin ko nga, in addition. Oo, In addition to that? Sa Ano ba yan tungkol sa ating mga hindi senior? pensioner tsaka retirees ng PhilHealth, huwag kayong mag-alala kasi pwede rin kayong maging members. Dahil ngayon sa Enhanced na Senior Citizen Act, which is the RA 10645, yes. Uy, ang galing mo. Memory. Ang dami Ang galing mo niya sa mga na- ganang numbers. Kanina pa eh. Kasi Oo. wala sa script. Charot. Hindi. Yun sa mga natin, senior citizens, meron tayong Enhanced Senior
Senior Citizen Act na nabanggit natin kung ano yung RA kanina, pwede po silang maging member actually. So usually, ang nag-aasikaso niya yung mga OSCA or the Office of the Senior Citizen Affairs na mga LGUs, or pwede rin silang magtungo sa pinakamalapit na PhilHealth office na po pwede sila mag-enroll under the Republic Act 10645 or which is the Senior Citizen Act natin. So, hindi sila left behind. Before naman. kasi talaga, hindi natin sila minimember Oo, dahil wala silang oo. hulog. Pero dahil nga dun sa Republic Act na yon, po pwede na silang maging member. Tama ng yan. PhilHealth. So tama kayo talaga mga Mars, no? So Of hindi naman course. ibig sabihin nag-retire ka na. Yes. Wala ka ng pakinabang sa PhilHealth. Yes. I mean, hindi mo na siya magagamit or ano man. Ito na yung balik namin ho sa inyo. Tulad nga na nasabi ni Marsmel, ano, kailangan nakapag-retiro na kayo 65 years or 60. 60 or 65 years old. Yes. Merong 120 months na contribution o 10 taon. So, yun na siguro yung tawagin yung pinaka-pension nyo sa PhilHealth. Hindi na kayo magbabayad ng premium contributions pero magagamit. patuloy pa rin ang paggamit nyo ng benepisyo. Yeah. Oo. Ang daming Of benepisyo ng elderly natin. Bukod sa PhilHealth, andun yung Yes. sa senior citizens, sa 20%, tapos pati yung sa VAT, kung sila ma-hospitalize. Actually, yung mga natin, yung mga uniform men natin, mga 56 years old 56 kasi. naman, oo, mas pwede mababa na yung silang age of maging lifetime retirement. member. Minors. Mas mababa. Pati minors. Mga minors natin na 50. minors. Oo, 55. 55 years old sa SSS. So hindi lang yung 60 years old and above. So meron din tayong mga members din na Mas mababa pa yung parang age of compulsory retirement retirement na sila dahil sa number of service na binigay nila para sa ating bansa. Yun. Alam mo, ang dami pa nating pwedeng pag-usapan eh. Gusto Totoo mo yan. hanggang mamaya tayo dito. Pwede naman. Kasi gusto ko sanang pag-usapan yung Actually, parents pwede with ko nga- with permanent disability na wala pang 60 for the lifetime members. Ayun. Yan, Pwede magandang pala natin. pag-usapan Actually, yan. pwede ko nga kayong iwan Correct. kasi kanina nga kayo nagbukas na itong podcast eh. Ano oras na kayo? marami pa Marami pa talaga po tayong talaga. topic. Tsaka marami pa tayong mga nakukuhang feedback or yun nga, misconceptions about PhilHealth na pwede talaga natin pag-usapan dito sa ating podcast. Yeah. Pero tama ho, ulitin natin, wala pong loan sa PhilHealth. May mga iba pong ahensya ng gobyerno Yes. ang nag-handle Sagot, niyan. Okay. At wala din pong pensyon monetary, yung baka yung akala nila yung may mga Oo, lump sum kasi pa or nahulog sila eh. buwan ng pensyon. Pero ang sinisiguro ho namin sa inyo, sa pagdating nyo sa katandaan, sa inyong katandaan, wala na po kayong babayaran sa PhilHealth na premium contributions. Pero yun nga, makakagamit pa rin ho kayo ng benepisyo. Lalo na yung yakap kasi di ba? Yes. Yung mga nagme-maintenance, mga kailangan ng mga laboratory. Maganda yan kasi kasama sa yakap yung mga maintenance drugs. Ayun, marami yun eh. Sa hypertension, At sa nadagdagan pa, diabetes, o nadagdagan pa siya. Nadagdagan sa pa. cholesterol, mga ganyan, Yeah. ang dami. Parang before is 20 lang yung medicines natin. Ngayon, Yung nasa maging 50, 75. oo, Magiging plus 75 yung ano, meds plus na siya. yung- Oo. So hindi lang po talaga binago yung pangalan ng konsulta no, yung Tuyakap. Talagang pinalawig pa po namin yung Correct. inclusions niya, Yes. yung coverage niya. Oo, kaya Yes. talagang pagyakap ng PhilHealth sa kanyang mga miyembro. Mga ka-PhilHealth, tandaan ho natin na immediate na po yung paggamit ninyo ng benepisyong PhilHealth. So, ibig ho sabihin yan, hindi ninyo na kailangan ng maraming requirements pa sa paggamit ng benepisyo tuwing kayo na ospital. Less na po yung mga ipapasa nyong dokumento. Hindi rin ho issue yung contribution po ninyo. At tandaan din ho natin na hindi nyo lagi kailangang ma-ospital bago nyo magamit ang PhilHealth dahil meron na ring PhilHealth Yakap. Yun yung aming primary care benefit package na tutulong ho sa inyo, nagabayan kayo sa inyong kalusugan, masigurado ninyo na kayo ay healthy at kung meron mga emerging medical conditions ay agad matutugunan. Tandaan din ho natin na sa private and public hospitals po magagamit ang PhilHealth benefits. So as long na accredited po sila ng PhilHealth at tulad ng nasabi ni Marsmel kanina, halos lahat na ho ng ospital sa NCR. Actually, maski din po sa mga ibang panig ho ng bansa, no, marami ho, libo-libo ho ang accredited nating pasilidad na kung saan nyo magagamit ang inyong PhilHealth benefits. Wala din hong loan sa PhilHealth at walang pensyon. But makakaasa ho kayo na sa bawat pangangailangan nyo tungkol sa inyong kalusugan ay nandoon ang PhilHealth para magbigay sa inyo ng benepisyo. At ang ating mga retired members ay makakaasa pa rin sa patuloy na paggamit nilang benepisyo sa ilalim ng Lifetime Member Program
or yung sa ating mga senior citizens naman ho na walang kakayanang magbayad ng contribution sa PhilHealth, ay meron pa rin pong aasahang coverage sa ilalim ng PhilHealth. Ayun. Medyo marami na pala tayo na pag-usapan, mga Mars. Siguro may mga message pa ho kayo or mga babatiin man. Oh, yes. Ito na yun. This is the time. Oo, pwedeng ako muna. Kasi Sige, marami go. ito eh. Hindi, may konti lang yung sa Ayun, si Melna daw muna. Okay. Sige. Meron po kami sa radyo, sa DWAS, with ang aking head po ng public affairs, si Mona Coba. So, ayun, meron po kaming block time sa radyo, sa Ahensya de Consensya, and every first Monday of the month sa DWDD, sa Usapang Serbisyo with Beth Tanete. Kasama rin po dyan si Mon Acobang, ang aming head sa public affairs. And also, wag po kayong mag-alala. Kung may mga questions po kayo, marami pong offices dito sa NCR na pwede po kayong magtanong tungkol sa PhilHealth. And syempre, ang huling pakiusap ko lang, wag po tayong makipag-transact sa mga fixers. Ay, ikaw naman. This is My your moment turn. na, Mars. Okay. Tetay. May registration ka? Yung Yes. sinasabi? Oo, Okay, oo, kami ikaw. wala. Hindi, ito na lang. I-promote lang din namin. Under the Special Programs Department po, nagkakanda kami ng PDOS sessions sa ating mga manning agencies, sa mga land base po natin. So, baka meron dyan mga manning agencies or land base na pwede kaming i-invite para madagdagan pa natin yung ating mga kaalaman po regarding PhilHealth. And then, like na sinabi ni Miss Mel kanina, na huwag kayong mahiyang magtanong. Nandito lang po kami, ang PhilHealth po, na ready pong magbigay ng information po para sa inyo kung ano-ano po ba yung mga misconception nyo, kung ano po ba yung mga programs and services na po pwede po namin ibigay po or ipamahagi po na information po para sa ating mga members para no one left behind po, ika nga, na dapat sa kasulok-sulukan po ng mundo ay sa ating bansa, sa mga regional, makatanggap ng benepisyo po natin. Kaya might as well po na magtanong po, pumunta pa sa mga PhilHealth offices para matulungan po nila kayo kung ano po yung mga benepisyo natin sa PhilHealth. And then shout out sa aking mga taga Special Programs Department. Hi! Pro NCR, syempre. Hello MMG. po sa inyo lahat at thank you din sa SPD, no, sa Special Programs Yes, and the Department MMG. sa pagpapahiram nyo kay Mars Tetay, and of course sa PhilHealth Regional Office NCR for allowing Miss Mel po, no, to join our podcast today. And yun nga, speaking of questions or suggestions, comments, mga ka-PhilHealth, naka-flash on screen po yung ating mga 24/7 hotline numbers na pwede nyong tawagan para sa inyong mga tanong. 24/7 ho yan so no problem. Mars, yung mga kaibigan mo sa Middle East, I mean, anytime may sasagot sa kanila, no? Nandyan din po ang ating mga social media platforms na pwede nyong puntahan, i-visit at i-follow nyo na rin para updated ho kayo sa mga kaganapan, mga polisiya ng PhilHealth. And mga ka-PhilHealth, tandaan ho natin walang loan o pension sa PhilHealth. Pero teka, mga Mars, may nakalimutan tayo. Meron bang bayad ang pagpapamiyembro sa PhilHealth? I mean, yung registration mismo, may bayad ba yan? Wala, syempre. Walang bayad ang pagpaparegister. Yun nga yung isang maling akala. Isa pa. Wala talaga siyang bayad. Ang nangyayari, pagka pumupunta sila sa PhilHealth at sinisingil nila, ang binabayaran po nila ay ang contributions Contribution. nila. Contribution na yon, so papasok na yun sa kumbaga account mo. Yun na yung Yes. hulog mo for Yes. this month or for this Oo. quarter. Pero yung registration, wala. Walang Libre bayad. po. Pati yung ID natin, walang bayad yan. Walang bayad. Member data record, wala talaga. Walang bayad. Yun pa. Galing talaga ng mga Mars, sabay pa, ano? So anyway, thank you so much for joining us today and see you in the next... Teka, kayo na nga lang din uli mag-close. Total, kayo na nag-open kanina eh. Maliit na bagay. Mari, ano ba? Uy, grabe ka, Di Jen. na, kayo na, kayo na. Sobrang nakakahiya yung ginagawa mo. Okay In na. good health. The PhilHealth Podcast, Real talk. Real Care, Real health. Bye! See you to the next episode.